Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 12:13. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Matugang UN headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Representative Barzaga naglaog sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos asin hinagad ang suporta para maging speaker. Mga opisyal kan DOTR sinugo na maglunad sa mga pampublikong bihikulo. Sa iba pang headlines kan mga bareta, pinakamodernong warship kan Pilipinas na BRP Jigo Silang, opisyal nang naging parte kan Philippine Navy. Pag-disqualifyar sa parientes kan mga public officials na may kontrata sa gobyerno, tinutulod duman sa Kamara. Sa lado lokal, 7 anyos na taga dyan sa Camarines o taga-digdi sa Camarines Sur, tinawan-on ra matapos magpuli nin bulawan na medalya sa ASEAN Chess Tournament duman sa Malaysia. Sa kamugtakan kan panahon, duwang LPA nakakaapektar ngunyan digdi sa Pilipinas. Sa luwas nga nasyon, grupo kan mga Arab countries pigkondenar ang pag-atake kang Israel sa Qatar. At yan ang detalyes. Ngunyan sa detalyes nakita kan mga bareta inutunta sa lado nasyonal. Magkasarabay na nagpautob ang mga kumpanya nin petrolyo nin paglangkaw kan sa indang presyo kasubagong aga nin amay kani pautob ang 10 centimos na paglangkaw sa kada litro kan gasolina. Igwa man na salapi sa kada litro kan diesel mantang 10 o 10 centimos man ang paglangkaw sa kada litro kan kerosene. Sigon sa Department of Energy na ang rason kan sinabitang panibagong paglangkaw sa presyo, iyon padagos na tensyon sa pagultanan kan Russia asin man kan Ukraine. Kaibahan na digdi ang epekto kan taripa na ipigpautob kan Estados Unidos sa manlain-lain na nasyon. Mientras tanto kinompermar ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na linaog ni Cavite Representative Kiko Barzaga ang opisina ni House Majority Leader Sandro Marcos asin hinagad na suportaran siya para maging House Speaker. Istorya ni Puno na naglaog ini si Barzaga sa opisina ni Majority Leader para daw pigsarado kay ng pinto asin pigsugo ang gabos na magtukaw asin dangugon siya sa sayang plano na maut maging House Speaker asin pigranihan pa ang nagkapirang mga kongresista asin pigsabihan sina nagibuhon siyang Deputy Speaker. Ninuli sa ginibo ni Barzaga sa opisina ni Majority Leader, gabos na shock o nagkakurbanan sa sayang ginibo. Istorya pa ni Puno, naging kalmado sa naman si Marcos asin pigdangog si Barzaga. Dahil man siya pinaluwas sa opisina kan Majority Leader asin pighalat na magluwas ini. Ninuli sa mga aksyon ni Representative Barzaga na anotara ni Puno nagaroda Anuel. Ang sinabitang kongresista gikan sa Dasmariñas, Cavite, ninulitaan mga hiro kay ni bako manda ang angay sa sarong opisyal kan gobyerno na hiling man ni Puno si Barzaga sa laog kan plenaryo na nagkakaulay sa mga kongresista asin man nagkakampanya. Pinahayag ni Puno na magabat ini sa sainda na magsunad din ethics complaint asin gigibuhon inda ini ninhulitan na mamugtak sa alanganin ang kredibilidad asin man integridad kan bilog na kamara. Pigsabi ni Puno na harani sa NUP ang mga magurang ni Representative Barzaga, ang dating kongresista na si Pedy Barzaga, asin Dasmariñas Mayor Jenny Barzaga. Sa iba pang mga bareta sa katakod na bareta, pinahayag ka National Unity Party ang intensyon ka ini na magsangat in verified ethics complaint sa tubangan ka na House Committee on Ethics and Privileges kontra sa dati kaining miyembro na si Representative Francisco Barzaga. Ninuli sa mga hero na subot nagraraot sa reputasyon kan House of Representatives asin man nagraraot sa kumpiyansa kan publiko sa mga demokratikong institusyon. Pigasabi na ang mga reklamo na magagabat
base sa aksyon. Kan sa iyang aksyon, iyo daang pagbalgar sa House Code of Conduct, pagbalgar sa Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Kabali man ang bakong ethical na ugali na posibleng magbalgar sa Article 142 kan Revised Penal Code o an inciting to sedition. Kaibahan man digdi ang hiro na nakakaraot sa interes kan na serbisyo publiko. Sigon sa NUP, ang sarong miyembro kan Kamara na pigdutuyong magamit nin mapanulsol na pagtaram na may o siya daan nagtatraidor sa integridad kan institusyon, haloy ng pig-aataman kan Kamara, bako dahil in simpleng technical na pagbalgar, kaya ini pigtuyo sa mga panundo na haloy naman na daradara sa Kamara bilang sarong institusyon na dapat na irespeto kan publiko. Ikuha na kitang 20 minutos makalis na alas 12 sinunod sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal. Nagdesisyon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na di mag-atindir sa United Nations General Assembly o anong 2025 nagigibuhon duman sa Nueva York sa masunod na semana. Sigon sa Presidential Office Secretary Dave Gomez na maot kan presidente na matutukan ang mga lokal na issue digdi sa nasyon. Piglaag na sa nanyang mag-atindir ang Sekretaryo kan Department of Foreign Affairs. Ini ang ikatulong sunod na taon na dahil nag-itindir ang presidente sa ONGA na enot iyo kan taon 2023 as in 2024. Ang 80th session kan ONGA na nagpuon kan September 9 may manlain-lain na aktibidad arog kan general debate po na September 23 asa sa September 27. Mientras tanto pigsugo ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang mga opisyal kaini kan Department of Transportation na maglunad sa pampublikong bihikulo. Sigon sa sekretaryo, ang mga mautsa ng makamati kan mga opisyal na kanahin siya nin mga eksperyensya kan mga ordinaryong mga naglulunad. Maski sa laogan sarong simana, pwede silang maglunad nin saro o 2 beses sa mga pampublikong bihikulo. Masumitir man ang mga inikan sa inang rekomendasyon, obserbasyon, plan of action sa sinman ang katibayan na sindadaan naglunad sa mga pampublikong transportasyon. Sakop kan direktiba na maglunad sa mga pampublikong transportasyon, ang mga undersecretaries, assistant secretaries, executive directors, asin man regional directors kan Land Transportation Office, siring man kan LTFRB, siring man ang mga administrators asin general managers kan LRT, Philippine National Railways asin man MRT. Kana Lunes, pigprobaran ni Lopez na maglunad sa bus, MRT3 asin nagsakat pa sa Kamuning footbridge na pig-aapod na Mount Kamuning. Dagos-dagos kita kan mga barata sa lado nasyonal, opisyal nang nakabali bilang parte kan Philippine Navy, ang BRP Diego Silang, ang pinakabago asin most advanced guided missile frigate kan nasyon. Giniba ang arrival ceremony para sa sinambit ng barko ngunya na aldaw sa kasuod ma sa Naval Operating Base duman sa Subic, Zambales. Pigpanginiutan ni Chief of Staff kana Force Armada kana Pilipinas na si General Romeo Browner ang sinambit ng seremonya kaibahan si Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espelita. Maserbima na commanding officer kan bagong barkong pangyera kan Pilipinas iyo si Captain John Percy Alcos. Sa naging mensahe ni General Browner, tinaawan doon kay ni nan bagong barko simbolo da ini kan kamautan kan Pilipinas na maprotehiran ang gabos na pagrurugaring kay ni asin panindugan ang soberanya anuman ang angat na atubangon. Nagpapahiling man ini nin preparasyon kan Pilipinas na protehiran ang interes asin kapakanan kan mga namamanuaan kan nasyon. Para sa Philippine Navy, ang pag-abot kan BRP Diego Silang, nagpahiling kan padagos na pagpakusog asin modernisasyon urog na sa mga naval assets kaini. Mientras tanto sa mga bareta pakitangon niya sa lado nasyonal, itinutulod ni House Majority Leader Ilocos Norte Representative Sandro Marcos
ang pagdiskwalipikar sa mga partidaryos kan mga public official na magkontrata sa gobyerno. Nakapalaman ini sa House Bill 3661 na pigsunad ni Marcos na nagsasakop sa mga partidaryos kan mga politiko na hasta 4th degree of consanguinity. Kabali sa pigsabi kan public official sa propwesto iyoan pamayo kan ahensya as in procuring entity, siriman and governing board members as in mga public officers na may policy determining supervisory o kaya managerial functions. Sakop man kan propwesto and career as in non-career service, uniform personnel as in man and militar. Mawot kan propwesto ni Representative Marcos na mapakusog ang paninindugan o kaya man ka na gobyerno na masiguro ang integridad as in pagserbisyo sa publiko. Oreng balita nakitangon yan sa lado nasyonal. Mas urog pa pinakusog kan Philippine Coast Guard as in Japan Coast Guard. Ang kakayahan kan mga kabuhan as in man barko sa sarong mahiwasan na training duman sa Bulacan. Ginibo kay ni ang Fleet Education Training and Doctrine Development Institute as in practical training for PCG vessels kaibahan ang Japan Coast Guard Mobile Cooperations Team. Kaibahan sa training ang towing drills, firefighting, typhoon operations, damage control, oil spill prevention, as in man an operational analysis pati naman ang tabletop exercises as in ang debriefings para sa pagpakusog kan best practices. Mawat kan programa base sa direktiba ni Presidente Marcos na papusugon ang pagkikipag-koordinar o relasyon sa mga international as in lokal na nakakatuwang para sa seguridad as in man pag-ataman sa kadagatan. Nag-attendir sa closing ceremony ang mga representante kan Japan Coast Guard, JICA, BIFAR as in mga opisyal as in instruktor kan Philippine Coast Guard dangarig midbidon ang matriyumpong kooperasyon kan duwang nasyon. Bareta nakitangon yan sa lado nasyonal, lado lokal, sarong 7 anyos na aking babae, gikan sa Nabo Camarines Sur, ang pigduhulan, nin onra kan sangunian panlalawigan kan Camarines Sur, matapos na ideklarang kampyon sa ASEAN Plus Chess Tournament 2025 na ginibo duman sa Penang, Malaysia. Pigmidbid si Cassie Nunez bilang sarong aki na chess prodigy matapos niyang mag-record kan pinakahalangkaw na puntos sa iyang kategorya, rason tangarig na makawikaw kainian bulawan ng medalya para sa Pilipinas. Sigon sa mga miyembro kan sangguniang panlalawigan kan Camarines Sur, ang triyumpo ni Cassie patunay ng talento as in determinasyon mayong pigipiling edad. Bilang simbag, pinahayag kan gobyerno probinsyal na aon sa indang suporta sa mga aking taga Camarines Sur, tangarig mas pang matais ang sa indang kakayahan, orog na sa lado kan sports asin man sa academics. Si Cassie pigo konsiderar na inspirasyon kan mga jóvenes bako sa nasa Kamsur kundi sa bilog na nasyon sa iyang paghinguwa asin dedikasyon sa iyang lumbod na edad. Ipigpahiling ka Naga City District Jail Male Dormitory ang sa indang mga gibo kan mga persons deprived of liberty sa Bishop Gayon sa Trade Fair kanpit sa 11 bilang parte kan sa inang programa as in rehabilitasyon sa pagbalik loob sa komunidad. Sa sarong entrevista, ipigpahayag ni Jail Senior Chief Inspector Rodolfo Versosa Jr. ang acting District Jail Warden ang importante kan pagbalik kan sa inang opisina sa sinambit ng aktibidad. Subuot maut kay ni na maipahiling sa publiko na ang mga persons deprived of liberty o ang mga preso igwaman nin talento asin na dapat tawan nin panibagong pagkakataon sa balyo sa indang kan sa indang inaatubang na sitwasyon. Pigsabi pa kan pinahayag man ni Jail Officer Trimac Alison Calleja, pamayok ang Health Service Section asin presidente kan Kintab Artist Group na pagpartisipar kan mga PDL sa trade fair bako sa nang pandagdag sa karaman kundi nagsiserving inspirasyon sa dakol na mga tao. Bareta nakitangon yan sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Sa iba pang mga bareta sa kamugtakan kan panahon,
Duwang low pressure area ang presenting pigbabandayan na pwede magresulta nin pag-uran asin baha sa nagkapirang parte ka nasyon. Ang enot na LPA na siripan sa distansyang 460 kilometros sulnupan kan Coron, Palawan. Ang ikaduwa nasa 190 kilometros Sirangan, Norting Sirangan, Kanhoban, Sorsogon. Padagos na nakakaapektar ang easterly sa Northern Luzon na pwedeng magdara nin mainit asin maharasahas na panahon, patay naman ka na mga pag-uran sa hapon o kaya atya na banggi. Katakod ka ini, ang mga lugar na direktang apektado kan LPA, yung Bicol Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Rizal, Bulacan, Nueva Ecija, Quirino, Nueva Vizcaya. Apektado man kan TRAF o kan ICOG kan LPA, iyo ang Metro Manila may Maropa, natatadang parte kan Central Luzon, natatadang parte kan Calabarzon, asin man parte kan Visayas. Pigsabihan ng publiko na urog na sa mga naon ng bita na lugar na maging alerto sa posibleng pagbaha, asin man pagtiris nindaga. Sa pang bareta o sa kamugtangan pagraray kang panahon ipiglang kaunakan pag-asa ang La Nina Alert na posibleng mabilog sa Oktubre hasta Disyembre ngunya na taon. Sigon sa pag-asa, anday palang nakahaloy na pagsubaybay, asin man o kan klema, nagpahiling nin orog pang paglipot kan mga sea surface temperature sa tahaw kan serangan na Equatorial Pacific. Posible subuot na 70% mabilog ang La Nina sa Oktubre hasta Disyembre ngunya na taon, asin pwedeng magpadagos hasta Pebrero sa masunod na taon. Ang La Nina na ilaladawan sa paikang daiman o bakong ordinaryong mas malipot kaysa sa average na temperatura sa ibabaw kan dagat sa tahaw asin sirangan na Ecuador kan Pasipiko. Pigladawan man ini sa paikan mas labi sa average na numero kan mga paabuto na bagyo sa pagtapos kan taon. Ang mga ini pwedeng dara kan nagkapirang sistema sa kamugtakan kan panahon na nagdara nin oran araw kan monsoon, labi-labing pagdaguldol, mga low pressure area, easterlies, shear lines asin man intertropical convergence zone na pwede magresulta nin dakol na epekto o maraot na epekto kabali ang mga baha, pagtiris nin daga sa mga lugar na madaling maapektaran, sabi pa kan pag-asa. Bareta nakitangon yan sa luwas kan sa tuyang nasyon. Nagkondusir nin meeting ang Council of Arab States para man kondenaron ang ginibong pag-atake kang Israel duman sa Qatar. Sa ginibong summit sa indang kinondenar nan pag-atake kan Israel sa Qatar nagraraot sa katuninungan sa riyon. Nagpahayag ang grupo nin suporta sa Qatar sa anuman na lakdang na plano kaining gibuhon sa ginibo kan Israel. Suportado kan grupo ang ginigibong lakdang kang Qatar kan Egypt asin Estados Unidos na pugulon ang pagiging agresibo kan Israel sa Gaza. May girumduman na inot ng sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang ginibo kaining pag-atake ipigpaara mo na kay US President Donald Trump. Yan mga tugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan tas pagpaabot ng bareta sa lado lokal o sa lado technical, Pastor Serge Marmol, asin si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Oras mga tugang, iguana po kitang 35 minutos, makalis na po ang alas 12. Sabi ng daing ka magsabay, maaanggot si nanay si tatay. Mga magulang ko kay striktong marhay, kaya nunoy dapat kang maglikay. Kung ako mo iilusyonan, kulay bako tabi sa dalan. Kung tunay na ako, simong namumutan, ako dapat mong igalang. Ako ang daraga, Bicolanang tunay, sa lalaking hambugon, hamo kong makisabay.
Maski nasabihon mong ako iraton, daibali na ta ako magayon. Sabi ng dai ka magsabay, Bueno, maray na hapon. si nanay si tatay, Aldaw kita nin Martes, mga tugang. mga magulang May ribahan kita hasta alauna, solo kita ngunyan, hasta alauna, hindi po sa programang Pahiran-Hiran. Petsa, ano lang pizza tangon niya? 16, pizza 16. Nalilingaw na pati ako, Pastor kang pizza. Petsa 16 po kita kan bulan na Setyembre, mga tugang. So, ang duros tangon yan, Pastor, mati-mati tanaan mga paninda dyan sa luwas, ano? Dyan sa Kalabaan ka na Balatas, Naga City. Sumayo kitang si Boyet nasa Capitol, tabi Pastor, ano, may igwadumanin okasyon sa gobyerno probinsyal, kay Gov. Rebellia Fuerte. So, maaraman tayan pa ta nag-attender duman. Bueno, kita po ang mga iriban. Pero antes kita, Pastor, mapadagos kan sa tuyang programa, madawag kita nin sarong banal na tataramon para maray ang daralagan kan sa tuyang buhay. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Kolosas 1:13 hanggang 14. Okay, salamat, Pastor Serge. kung ikaw magiging mabuo. Ang daghang kung ini totoong maimbod, kaya ingatan ang sa kong pagkamuod. Ako ang daradag, di kula ng tunay, sa lalaking hambugon, habo kong magpaagom. Maski nasabihon mo ako, iraton, daibali na ta ako. Magayon, yan. Bueno, totoo ba? May nagsabi sa kuya, Pastor, katong medyo ubin-ubin pa ako. Ikaw daw ngayon, iraton kang maraya. Ang iraton po, gitilo na, digdi sa, duman kayo sa partido, sa Ocampo, duman sa mo, an apod sa gitilon, iraton. Grabe yung pagka-irat mo ngayon. Bueno, live na live kita sa Facebook, mga tugang, marina utos sa mga nag-aarantabay. Si Sir Jeffrey Nupia na maraparangon yan. Marina hapon po, si Ging Banastao nakaantabay, Sir Luis Sanusi Jr. nakaantabay man, si Ma'am Flabel. Marina udto po, Ma'am Flabel. Si Ate Ella Paderes nanunood dyan sa Bulacan. Siyempre, Ma'am Ruth Cledera. Salamat po kay Madikong Magayon, Mading Minchi, Roman Delfino, Pading Kulit, maray na udto po sa Indo dyan sa San Jose Oras, Ocampo Camarines Sur, and siyempre si Aimee Belwang. Yan, kaantabay sa kuya si Pinks Bell, nakaantabay sa kuya. Ang kangani sa in Canada, maray na udto sa imo. Sabi niya, makipiesta ako sa Indo sa Balatas. So, yun, marinata. Pag nagdigdi ka sa Balatas, an makikipiesta digdi pala sa Balatas sa Pastor, madyan akong hidali sa higod, mapurot akong ratang nyug. Yung sa naman ang available digdi, magulay ako nin kalunggay. Yung sa naman ang available, ay dyan mahanap daw ako dyan patola. Kasi naman patola, Pastor. Nakako ako ning patola, Pastor. Dahil hindi na nahihiling dyan sa canopy baga. May canopy baga dyan sa taas. Yaon naman nakako po itong mga bunga. Nakako ako 5 nagdadahom ng bunga kang patola. Dahil hindi na nahihiling. Tas hindi kaya nakatutok duman sa mga sa baging kang patola. Ang una hindi yaon duman ang patola. Mayo man. Bueno. Nakaantabay si Sir Michael Pelareja dyan sa Mambayawa sa Libmanan, Camarines Sur. Nakaantabay man sa ko, ang sa kong
kuyan man niyo ay excited. Magalat ka ako kuta ang kordig niya. Umalat ka, Junel Agagad Bonafe. Ano? Sibot ka naman. Nahiling mo nang ako kuta ang nag-programa. Magalat ka lang. Sabi niya, malutong ang ngirit mo, ngiting panalo. Maski kaya talo, dahil kita nagpapamali siya, ano pastor, kaya ngiting panalo manggiraray, maski talo kita. Okay, salamat po sa mga nag-aantabay duman sa mga radyo-radyo sana, sa Radyo Nindo, Transistor Radio, nakaantabay aral daw, maski daada ay griton, ay maski daada ay message digdi, ay mag-comment, basta daasin na nagdadangog, Mami Dinsay, nagdadangog siya kunyan sa radyo, and si Ate Miles Beldad. Siring dyan sa Kaditaan, sa Banwaang Kanaragay, Camarines Sur, maray na hapon sa Indogabos. Apo, paabutan taning birthday greetings po ang satuyang mga paraantabay dyan sa Ragay ha. Maray na uto dyan sa Binahan na Ragay kay Ma'am Jessa Marasigan. Gusto ko man daw sa imo maghapit dyan. Kundi mayo kagaro dyan, Madam Jessa. Gusto ko sa imo maghapit dyan sa Binahan. Kaya lang, day ko. Sabi ko sa ina daw ito si harong mo dyan. Day ko aram an sa imong harong. Pigihiling ko sa mga post mo. Sige an taba mo nin batag. Sige an gabi-gabi mo sa kanyugan. Sige an bunot mong nyog. Baka makakakan lamang dyan ampol. Baka gusto takang bantayan ko na ikamakopra, Ma'am Jessa. Titiripunon ko an ampul kang nyog. Ako lamang parkakan kan ampul. Masabi naman yan, rich kid ka kasi. Hindi ka makarelate. Dyan sa ampul kang nyog. Masiram yan, ha? And itong sabi ko nga ni, pag may ako ko yan tabi, Pastor Serge, pag may nagkukupras. Pag may nagkukupra baga, yung nyog, tipunon itong sabaw, maghagad kang sabaw. Tipunon mo sa balde, pagkatapos, gibuhon mong suka. Ang pagibuda ang suka kaya, nakadalan ako may nakanahiling ko, ang pagibuda ang suka kan hali sa sabaw kang nyog, sa pagkupra. Pigluto, pinakalakaga, sunyo, itong sabaw. Pagkatapos, paliputon, pag malipot na, iralag na sa bote. Halato na lang na mag-alsum yan. Ano ba man, pigbabalad, piglalaog sa nila sa, hinahalat nila na mag-alsum. And, syempre, paabutan ko pa, aratsa na, balikan ta ang ampol. Nag-antabay sa tuya, paabutan ko nin maugmang kumpleanyo po, si Founder Solas, sa kuya pong mga kaibahan sa organisasyon, sa muyang grupo dyan sa San Fernando, Camsur, sa Guardians Brotherhood Incorporated, San Fernando Chapter, maray na udo sa mga kabro and sis ko dyan sa San Fernando. Pabutan ko yung maugmang kumpleanyo si retired officer PNP, PNP officer si Sir Salos Alde. Maray na udo po sa Imutabi Founder Solas, GBI, San Fernando Chapter, sa mga guardians, dyan sa... And syempre, Abigail Lavesares, kumpleanyo niya man ngunyan. Hindi ko aram kung taga sa ini si Abigail. And si Ma'am Lenny Fernandez, hindi ko aram kung kasugma siya nag-birthday, kumpleanyo niya man. Bueno, Emmanuel Manaog, maray na hapon po. Taga sa yung katabi, sir, ano po an ampol? Sabi na. Demo, sir, rich kid ka, sir? Ano ka sir Emmanuel Manaog? Ano ka po, rich kid? Taday mo aram an mahiwagang ampol. An ampol po nagtutubo sa laogan nyo. An ampol po, itong pag nagbaa ka ninyog na laya na, ito pong bilog na maputi sa laog. Di ba po ang nyog, itong sunyog na pangkudkod, itong panggutang nyog. Pag binaak mo po baga ang nyog, may garotar tambo po baga sa puro tuman sa mata. Pag binaak mo yan, laog na mapulang bilog, ay mapula. Maputing bilog dyan, ampul po yan. Yan, masiramon yan, pig-aragawan niya. Pig-aragawan niya kan mga aki? Sako na ngayang ampul. Ini sa Almer Guevara, matibay ini sa ampul. Matibay ini magkakan ampul si Almer Guevara. Guevara family, maray na udto po, salamat kan pagantabay.
Sabi man kaining sa tumparaan tabay, garo po, grabe na ang pangangaipo mo, pati ampul, dahil mo pinapatawad. Grabe man, da pastor oh, pati da ampul, dahil ko pigpatawad, siguro da, grabe na ang pangangaipo ko. Isa nagsabing grabe na ang pangangaipo ko. Ang sa tuyan tapitax, dahil pa nagkukupos, ano, pastor? Ay na yan, ampul na yan. Kumusta unta na lang si mga yaon dyan sa indang mga harong-harong, no, sa indang mga harong-harong na nakaantabay sa tuyang niyan. Bueno, ano na ito sa Kuyang Pig, ano na nga ni ito, igwa ko ning istorya sa indungo niya, nalingawang ko na lang. Ngunyan pala na aldaw, mga tugang, ano, ngunyan pala na aldaw, iyuan, ito bagang kang mga 1972, kundi ako napapasala. Kanarog man kaini si panahon, ano, September 16, 1972. Diyan po nagrampahog si Colgante Bridge. Mga tugang, ano, kadakulan binawianin buhay, siguro 130 plus na tao. Ito kaya kahoy pa man, ano, bako pa man na paril ang kuyan. Bako pang sementoan Colgante Bridge kang panahon. Siyempre kadakol na tao si mga nagsarakat diyan, sa kadakol na mga tao sa ibabaw. Kaya iyo po to, ano, ngunya na aldaw pig rurumdom an ikapirang taon ako 1972. Aninot na makakwenta kaya, no, dali na. Digdi sa comment section kan sa tuyang programa, may premyo. 1972. Ngunyan 2025, pira na pong taon. Send na kamo kung pirang taon yan, dahil naman maparabilang-bilang paman ako makakakuyang paman yan. Makakaulang paman sa pag-iisip ko, ano, pastor. At nagpo-programa ako, makwinta pa ako kang 1972 pala nangyari, trahedya dyan sa Colgante. Ngunyan 2025, supera ng taon. Dali na, so mag-inot na mag-comment digdi. Ang premyo po ako. Dali na. dali na, oh. Ayan kayong panahon, ha. Si Pastor Serge. Akong premyo, pastor. Ano man ang kuyan mo iyo. Ako ang masupply sa imong ratang nuyog. Tawan tayo ka sa mga ratang nuyog siton, ano. 1972, 2025, 1972, so pirang taon. Ayan mga tugang ang ano ka itong panahon. Ay ito 53 na taon na. Grabe, ano, 53. Ay tama ka, pastor. Kasi kan time na ito, 53 ang edad ko kaayan, 3 anyos. So anong taon ako namon, Dago? Sige, tuod. Sige na, turood na, Ka 1972, pag kaigunin trahedya dyan sa Colgante, 3 anyos ako. Tuod na, pera na. Ay nahuri ni si Nessa Mendez, sabi niya 53. Emmanuel Manao, ikato abi Ma'am Nessa Mendez, second prize ka. Si Pastor Serge first prize. Anong prize? First prize, second place, yan. Si Sir Emmanuel Manaog, iyo manaan third place. Ikatulo, alaw kayo na lang. Suro-surubli ka mo sa ko, inot si Pastor. Kay Pastor, ang serbisyo ko, ako kukuka nuyog, narata adto libod. Yan. Sa imo man, Ma'am Nessa Mendez, ano man ang silot mo sa ko? Ibaga. Kang 1972, 3 anyos ako. Kaya, sabi ni Mading Merly, nawara ka mo sa live. Nawara da kami sa live. Daiman yaon man kami digdi sa Madi. Baka nagluya si signal mo po dyan sa sitio May Iba, Pinit o Campo Camsur, Pamilya de la Vega, maray na hapon po. Nakadagdadalan sa tuya si Sir Jojo Buena Francisca kan presentasyon ka Marinesor. Condolence po sa family mo po, Sir Jojo. Nakikidumamay po kami sa pagmundo kan sa imong pamilya, sa paghumali kan sa imong ama. Condolence po sa pamilya. Yaon na po palang digdi si Bus Oka sa BBS.
nakakalakaw rahin na siya. Nyawan siya digdi. Kundi dahil pa may piglakaw kaya dahil pa maka-report. Dahil pa siyang aasikasong yan. So dahil pa nindo nadadangog. Pero sa aga madadangog na nindo yan si Boss Oka. Dahil man siya, mayo man diferensya, no? Mayo man diferensya kay Boss Oka. Sabi ko kay Boss Oka, an sa imong pustiso, tangilan mo. Araw pala niyan kayang Pastor Serge, pag nag-meet matunos, sabi sa partido, nagtunos ngaya. Ang gusto sabihin ko nagtunos, nagniwang-niwang nin kadikit. Kaya ngaya, nagtunos. Siyempre pag tunos, medyo nagsalit man gams ni Boss Oka, kaya medyo nagtugak ang pustiso. Sabi ko, tangilan mo ang pustiso mo. Puluton mo nin. Ano nga na ito sa pampulot sa atop, Pastor? Itong ano nga na ito sa pampulot sa atop? Itong puro man lugod ako patuod, Pastor. Sige na lugod ang hapot ko. Ano nga na ito sa abul kasil? Medyo na nagtugak-tugak, sabi ni Boss Oka. May nahapon, kay Mading Margie Lagues Maduliero, kagawad nato Duliero kan Ginaban o kampo Camarines Sur. Sa mga taga Ginaban po, maray na udto sa Inuga Boss. Nakaantabay sa tuya ang yan. And sa mga taga Panikwaso, nagdadangog sa tuya si Vanje Pielago Benviaje, kaibahan man ang sayang agom na si Boy Natong na dain nagdadakula. Ano yan Banji si agom mo taday nagdadakula? Ano nasan? Ari nasan ang dakula dyan ki agom mo? Dain nagdadakula si sa imong agom. Kay Joan Malaluan Embralia ng Katabangan proper dyan sa Ragay, Camarines Sur, nanunood din sa atin ngayon. Salamat sa mga ikaw na lang bahala doon sa mga anay dyan Itong mga anay dyan sa nag-uubos ng pintuan dyan, ikaw na lang bahala mag-spray dyan. Sabi digdi, ano na nga ni ito? Sige po, okay naman po si Boss Oka Isminda, okay naman. Yan, mga naghahapot kaya digdi kay Boss Oka ngaya. Pag may nag-share kan sa tuyang programa, si Ma'am Jessa Marazigan, nag-share kan sa tuyang programa. Mag-share po nindo, ang programa tatangarig madalan man kan iba. Saka po, i-like and share sa tuyang mga programa po kan BBS FM. Sa mga programa may friends ka mo niya sa Manila, yung sa ibang nasyon. Maladangog maninda na ang mga bareta din. Ay, arog pala nga kaya ng mga nangyayari na ngayon sa Pilipinas. Arog na ngayon, duman sa Bicol Region, sa Kamsur, arog pala nga kaya ng mga nangyayari ngayon. Kunya na panahon, dahil ko man ma-cover sa inyo, ang kamugtakan Canaga City, dati sa naman po, Ngunya na aldaw, medyo nagtataga uran-uran, araman sa nanindo na pag-arog ka ining panahon, Septyembre, nagtataga uran-uran, igwa kita ninduang LPA mga tugang. Ang lanin niya, naglaog na, sabi kan pag-asa. Ninma po no Oktubre, asa sa, pwede dang abuto asa sa Pebrero, sabi po kan na pag-asa. So, arugan dati, ang pag-andam po yaon sa tuya, dahil nakita kaipuhan na mag-ano pa sa iba. Pag-andam, kita po bahala kayan. Kung amay ka mo andam kan mga pagrurugaring tanon sa tuyang propiedad na day madanyaran kan na baha, magsakit na kang baha. Sa totoo lang, kan sarong aldaw ko lang, ay kang Biyernes, nagre-ringsay ako nin gamit, nga ko ining mga gamit ko, haliong ko igdisa sa kuyang kwarto, idadara ko duman sa hanawan, para duman day kay pigbabaha. So haliong ko para day na maapektaran ning baha, day ko huhunaon na, sulit na ngunya sa Oktubre po baga itong bagyong Christine, Oktubre. Ang ngunyan sana di unsing bulan bago ko nabot-bot itong sarong eco bag duman na ang laog palan katutabi pastor sa mga importanteng papel sa buhay mi, bako man sa mga birth certificates, taigwa man akong nalalagang kayan. Ito bagang pigsasaray-saray mo na mga aki mo kang panahon, kabali man sa mga honor students inda, ang program nga kada may graduation ang mga unprogram kayo sinasaray ko kasi nga on duman so aki mo salutatorian, valedictorian, arog kayan. Igwang itong mga newspaper baga kan
school paper kan mga eskwelahan. Nayaon man duman pig feature so aki mo. Nagkakasararay ko yung gabos. Nagkabarabad ito mading Merly. Dahil naman pati sus itong katibayan kang award kanaki ko sa UP Diliman nakabali pa itong kadakol. Dahil mo naman magkasaro-saro taintero na pati sa kuyang ko yan. Napangirit nga ni ako tabi mading Merly. Tapos sa kuyang diploma kan high school yan sa Ocampo Barangay High School. Nabut-butang ko pa naman. Gurulanit na dahil ko pag buka ako tapig bubuka ko kuta ay nagkagirisi na pinabayaan ko na sige na dahil na yan magparasaray pa man ko kayan. Kaya ito garo naging ano na ito sa tuya na dipisil na maray pag ito mga pigsasaray mong importante na inabot pala nin baha kang panahon. Unsing bulan saka ko lang nabut-buta na importante pala ng laog ka ito. Kaya ang unyan pa lang pigharali ko na ang mga gamit ko dyan. Yan. Sa tuya gabos mga tugang nga tagalikay po kita aramdaman sana kan sarong aldaw perang uran-uran lang langkaw na po ang baha nahiling ta dyan sa Militon Elementary School dyan po sa Militon dyan sa Concepcion Pequeña nahiling po nindo walang kawon tulos si tubig halos gabos man kita nagreklamo sa tubig baha ngunyan na tig-uran na dikit na ingat-ingat and syempre kita manggirar sabi nga ni kayan aliwalas pierde sabi ni Ate Ella, nasaan? Bakit absent? Daw si Boyet ay nasa Capitol po. May ano po kaya dumaning okasyon sa Capitol. Bueno, pag-alauna ang tabayanan si Ate Risa Raquetera, alas 2 si Bobby Cool, mga tugang alas 2. And syempre, pag alas 4, yaon dyan si Pastor Eman Prado sa Redeeming the Time program. Alas 5 mga tugang Jesus Yesterday, Today, and Tomorrow. Aloy-loy na kitang mapaaram sa ngaran kan mga nakaibahan ko sa lado technical Pastor Serge Marmol. Yan si Ariel Camarote and si Stephen Fabis. Ako po si Daryl Banya. Salamat po kan sa inyo pagantabay. Isang maibasim, pulong sinsini, ala, di kahibirahit at sahi,